Tago na po tayo, amen, sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Sa ika-100 anibersaryo ng mga misyonero sa bansang Zaire, ito yung dating Belgian Congo, nagtipon ng mga Kristiyano para ipagdiwang ang pagiging Kristiyano nila, kung paanong sila ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. At isang lalaki na napakatanda na taga doon sa lugar na yon, sa Congo, ang tumayo para magbigay ng kanyang speech. Sabi niya, matanda na ako at malapit ng mamatay, kaya gusto kong ikwento ito dahil marami pa ang hindi nakakaalam nito. Ikinuwento niya ang unang pagdating ng mga puti o ng mga Amerikanong misyonero sa lugar nila, at hindi nila alam, syempre, kung totoo ba ang mensahe na pinapangaral ng mga missionaries sa kanila. Kaya ang ginawa nila, nung matandang lalaki, ay umisip sila ng paraan para malaman kung yun ba ay totoo. At ang naisip nilang paraan ay hindi maganda. Amen? Ang naisip nilang paraan ay sikreto nilang lalasunin ang mga misyonero. Ganon nga ang ginawa nila. Isa-isa, mula sa magulang hanggang sa mga bata, ay nilagnat, sumama ang pakiramdam, at namatay. Pero doon sa pagkamatay ng mga missionaries, ay nagpasya ang mga tao sa lugar na yon, doon sa Congo, na maniwala sa mensahe na pinapangaral ng mga missionaries na pumunta sa kanila. Dahil hindi alam ng mga missionaries kung ano talaga ang mga nangyayari. Hindi nila alam kung bakit sila nilalagnat. Hindi nila alam kung bakit sumasama ang pakiramdam nila. At hindi nila alam kung bakit sila isa-isang namamatay. Pero ang ikinagulat ng mga lokal sa lugar na iyon ay hindi umalis ang mga missionaries sa lugar na iyon. Unti-unti silang nababawasan, unti-unti silang namamatay. Kaya ang resulta, ang katapatan ng mga missionaries sa Panginoon at sa kanilang panawagan ang nagpakumbinsi sa mga tao na maniwala sa mensahe na dala-dala nila. Amen? Kagabi, meron akong ginagawang ibang pangangaral, kaya lang habang kausap ko ang mga kabataan pagtapos naming humayo, ay dito ako dinadala ng ating Panginoon. Naniniwala ako ngayong gabi na tayo ay tutulungan at tuturuan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang aking pong tinutukoy o ang kwento po na yon ay tumutukoy sa testimony. Amen? Pero hindi po yun ang testimony na inyong mga napakinggan kanina. Salamat sa Panginoon, pinagpala. Salamat sa Panginoon, iningatan ako. Salamat sa Panginoon, pinagaling ako. Amen? Kundi ang testimony po na tinutukoy ko ngayong gabi ay ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang ating buhay bilang isang born-again Christian. Amen? Hallelujah! At ito po ang aking ipapangaral ngayong gabi. Sabi po sa Oxford Dictionary, ang testimony po ay evidence or proof, amen, nakalagay po dyan sa inyong harapan, provided by the existence or appearance of something. Ito daw ay ebidensya o patunay na ibinibigay ng pamumuhay o paglitaw. Appearance of something, paglitaw ng isang bagay. Amen. Ang sabi ay ebidensya, patunay. Amen? Ayan, nakikita niyo po sa inyong harapan. Kaya ang Tagalog po ng testimony ay patotoo. Di ba po? Patotoo. Tunay. Patunay. Testimony. Yung inyong mga sinabi kanina, patotoo. Patunay. Nagpapatunay kayo na mabuti ang Panginoon. Nagpapatunay kayo na nagpo-provide ang Panginoon. Yun yung isang klase ng testimony. Amen po ba? Hallelujah. At gusto kong sabihin sa bawat isa na narito ngayong gabi na napakahalaga ng testimony. At dahil mahalaga ang testimony, dapat nating bantayan at ingatan ang ating testimony. Amen? Kaya mga ngaral po ngayong gabi, guarding our testimony.
Guarding our testimony. Pagbabantay sa ating patotoo. Basahin po natin ang ating main text. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang binasa natin ngayong gabi ay tumutukoy sa testimony. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin, Panginoong Diyos. Amen. Kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya, O Diyos. Mausap ka sa pamamagitan ng paksa na ito. Magbigay ka ng kaunawaan, kaalaman, karunungan. Personal kang mangusap, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Ngayong gabi, lalabas kami, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, na aming naunawaan na napakahalaga ng aming mga patotoo. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Guarding our testimony. Una po natin pag-usapan, testimony is an advertisement. Testimony is an advertisement. Ang patotoo ay isang parang patalastas o sa ibang salin ay pag-aanunsyo. Amen? Ang advertisement ay isang gawain ng pagre-rekomenda o pagpapromote ng isang produkto, serbisyo o yung mga mangyayaring kaganapan. Yung mga nakikita yung billboard sa EDSA, tarpaulin sa mga poste, yun ay mga uri ng advertisement. Amen? Marami kayong nakikita dyan. Amen? Na mga posters, di ba? Meron silang mga inaalok sa atin. Tama po ba? Amen? Bilhin nyo ito. Gamitin nyo ito. Kainin nyo ito. Bilhin nyo itong sabon para gumanda ang kutis ninyo. Kainin nyo ang burger na ito dahil sobrang sarap. Amen? Ngayon, mga kapatid, hindi lang sa sekular may advertisement, kundi pati sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah! Gusto nating madagdagan pa ang mga tao na papasok dito sa church. Tama po ba? Amen. Gusto natin na marami pa tayong makasama dito sa church. Tama po ba? Amen. Gusto natin na marami pang tao ang kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesus. Tama po ba? Amen. Amen. At ang tanong ay paano yun mangyayari? Paano natin gagawin yon? Ginagawa natin yon sa pamamagitan ng tinatawag na mga evangelism outreaches. Amen. Nakita nyo kanina sa ating announcement, evangelism outreaches, yung ating mga paghayop. Lumalabas tayo para magbahagi at mangaral ng salita ng Diyos sa labas. Amen? Kaya meron tayong children's outreach sa bukuhan. Evangelism outreach, meron tayong juvenile ministry sa City Hall. Evangelism outreach, meron tayong one-on-one evangelism. Tulad ng report kanina ni Brother Ogie. Amen. Evangelism outreach, meron tayong street preaching. Meron tayong youth fellowship. Meron tayong 180 jump concert. Lahat ng iyon, amen, ay mga evangelism outreaches. At lahat ng iyon, mga kapatid, ay may kasamang pangangaral ng salita ng Diyos. At ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pag-a-advertise. Amen? Romans chapter 10, verses 13 hanggang 15. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Verse 14, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya yung mga amen, nakakasama ko dito, amen, sabi ng Panginoon, napakaganda daw pagmasdan ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. Amen? So, biblical ang mangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Meron tayong mensahe na ipinaparating sa kanila. Amen? Ano yun? Kailangan ng tao magsisi sa kanyang mga kasalanan. Amen? Kailangan ng tao tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Amen? At pangatlo, kailangan ng tao ma-born again. Amen? Pero
Kagaya, amen, sa ating binasa, paano silang sasampalataya at tatanggap sa Panginoon kung walang mangangaral sa kanila? Paano makikilala nila ang Panginoon kung walang magsasabi sa kanila ng tungkol sa Panginoon? Kaya ang church na ito, hindi po tayo titigil sa ating mga ginagawang paghayo. Amen? Hallelujah. Ikalawa, na ating pag-advertise. Amen? Narinig ko na kanina, may nagsabi, pag-iimbita ng mga tao. Amen? Maraming salamat sa mga nag-iimbita. Tama ang mag-imbita ng mga tao papunta dito sa church. Ang pag-iimbita ay isang uri din ng advertisement. At katunayan, marami sa inyo dito ngayong gabi na nakaupo dyan sa inyong harapan, amen, at nakaupo dyan sa inyong mga upuan ay bunga ng imbitasyon. Amen. Merong dalawang klase ng invitation ngayon. Yung tinatawag na personal invitation, personal kang pinuntahan, personal kang inanyayahan, at sabay kayong pumunta sa church. At yung ikalawa, dahil tayo ngayon ay nasa henerasyon, amen, ng tinatawag na gadgets, technology, social media, yung tinatawag na social media invitation. Amen? Kaya nga tayo gumawa ng FB page, amen, Patter's House Pateros. Doon nagpo-post tayo kung ano yung mga kaganapan, yung mga event, yung mga activities, yung mga gawain, amen, dito sa ating church. Ipinopost natin sa ating page na sa ganon, maraming mga tao makaalam, maraming mga tao ang maimbitahan at sila rin ay makapunta dito sa church. Diba? Yung ating mga 180 Jam Concert, Youth Fellowship, ipinopost natin doon, diba? Attend kayo! Bakit sila attend? Dahil may kailangan silang mapakinggan. Amen? May ina-advertise tayo sa kanila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At meron pang pangatlo. At itong pangatlo ang pinakamahalaga. Mahalaga yung naunang dalawa, pero mas mahalaga ito. At ang tinutukoy ko ay ang ating testimony. Ang ating testimony ay isa ding uri ng advertisement sa mga taong nakapaligid sa atin. Bakit mas mahalaga ang testimony kaysa sa naunang dalawa, pangangaral at pag-iimbita? Dahil ang testimony, mga kapatid, ay nakikita. Kanina, tinignan natin ang kahulugan ng testimony. Ang testimony ay ebidensya. Kapag sinabing ebidensya, may nakikita. Kaya nga nabubuhay tayo sa panahon ng CCTV at pati mga sasakyan, meron tinatawag na dashcam. Para saan yun? Para makita ang mga nangyayari o ang mga mangyayari. Amen? I-check natin sa CCTV. I-check natin sa dashcam. Kung sino talaga ang bumunggo. Tama po ba? Kailangan may patunay, may ebidensya. So hindi sapat na sinabi lang. Hindi, ikaw nakabunggo. Hindi, ikaw ang bumunggo. Hindi matatapos yun. Kailangan ay may patunay, may ebidensya. Amen? Hallelujah. Kung talagang masarap ang burger nyo, dapat maraming tao na bumibili sa tindahan ninyo. Nakikita. Amen po ba? Kung talagang nakakapagpaganda ng kutis ang sabon na binibenta ninyo, patingin nga ng balat mo. Nakikita. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Kailangan ng ebidensya, kailangan ng patunay. At iyon ay totoo din sa ating spiritual na buhay. Kailangan ng ebidensya, at ang ebidensya ay ang ating mismong buhay. Amen? 2 Corinthians chapter 3 verse 3, malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa sa malapat na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Tingnan nyo mga kapatid, ang ating daw buhay ay parang sulat. Ang sulat ay may pinaparating na mensahe. Ganon dapat ang ating buhay, may pinaparating na mensahe. Amen? At sinong naniniwala ngayong gabi mga kapatid na mas kapanipaniwala ang nakikita kaysa sa naririnig lang? Mas kapanipaniwala ang nakikita kaysa sa naririnig lang. Amen? Nangangaral tayo sa labas, tama yun. Nag-iimbita tayo ng mga tao, papunta, sama ka, attend ka. Amen? Tama yun. Tama ang mangaral, tama ang mag-imbita. Pero pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Kahit gaano pa tayo kagaling mangaral, kahit gaano pa tayo kagaling magsalita,
Pero kung hindi nakikita sa atin ang pinapangaral natin o ang mensahe na gusto nating iparating sa kanila, believe me, hindi sila maniniwala sa atin. Amen? Kahit magsisisigaw ka sa labas, amen, kailangan mo si Jesus. Pero kung hindi makikita sa ating buhay, mahihirapan silang maniwala, amen, sa pinapangaral at ipinabahagi natin sa kanila. Mga kapatid ko sa Panginoon, mas nakakakumbinsi, mas makukumbinsi ang tao kung makikita nila sa atin ang pinapangaral natin. Katulad sa introduction kanina, mas naniwala ang mga tao sa mensahe ng mga missionaries, hindi dahil magaling silang magbahagi ng salita ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos, amen, ay nakita sa buhay nila. Amen? Hindi sila magaling, hindi nahipo yung mga tao doon sa Congo, amen, na maniwala sa mensahe nila dahil eloquent sila magsalita, ang galing nilang mag-English, amen, ang dami nilang alam. No. Amen, hindi sila napaniwala. Napaniwala sila, amen, dahil yung pinapangaral nila na salita ng Diyos ay nakita sa buhay nila. Totoo ang pinapangaral ng mga taong ito. Amen? Kaya alam nyo, ngayong gabi mga kapatid, makikita nyo dyan sa inyong harapan, testimony is the preaching itself. Testimony is the preaching itself. Amen? Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nangangaral, pero yung buhay mo ay pangangaral na. Amen? Yung nakikita sa iyo ay ebidensya na. Ganon kahalaga ang testimony. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng ibang mga Kristiyano daw o mga nagkukunwaring Kristiyano na hindi mahalaga ang testimony. Baka may narinig ka na nagsabi na ng ganito, huwag mo akong pakilamanan sa aking ginagawa, basta ang alam ko, Kristiyano ako. Hindi yun totoo. Amen? Hallelujah! Sasabihin ng mga unbelievers, so bakit kailangan kong Panginoong Hesus? Bakit kailangan kong ma-born again? Bakit kailangan kong dumalo sa church nyo? Anong meron? Anong pinagkaiba? Kung pareho lang naman ang ginagawa mo o ginagawa ko sa ginagawa mo. Amen? Amen. So bakit pa? Bakit mo pa ako pinapatanin sa church nyo? Bakit ko pa kailangan tanggapin si Jesus? Bakit ko pa mangaral ng salita ng Diyos? Pareho lang naman tayo. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Meron tayong mga kapatiran na nagtitinda dito. Amen? Hallelujah. Bakit? Pakinggan nyo ito sa mga nagtitinda, sa mga may negosyo. Bakit sa'yo bibili ang mga tao? Anong pinagkaiba mo sa ibang mga tindahan? Anong meron sa'yo na wala sa ibang tindahan? Amen? Hallelujah. Meron ba sa inyo nagtinda, pero hindi mo pinakita yung tinitinda? Amen? Sina Sister Yoli. Hallelujah. Meron silang tindahan ng Coco Lumber. Tama po ba, Sister Yoli? Amen? Pwede po ba, Sister Yoli, na may pupunta sa inyong customer? Pwede po bang makabili ng inyong Coco Lumber? Sabi niya naman, sige po. Amen, ilan po kailangan ninyo? Kailangan ko po ng 100. Pwede po bang patingin ng inyong Coco Lumber? Pwede niyo po bang sabihin, Sister Yoli, hindi mo na kailangan makita ng aming Coco Lumber, basta bumili ka na lang. Ganun ba yun? Hindi po. Ha? Bakit hindi ko pwedeng makita? Amen? Nagtitinda, amen, sina Sister Jewel, amen, ng mga damit. Sa live selling, pwede ba sila magtinda ng mga damit na hindi nila pinapakita ang mga damit? Meron kaming ibebenta sa inyo. Fit na fit ito sa inyo. Pwede pong patingin, ma'am. Hindi pwedeng makita. Advertisement na hindi nakikita. Amen? May nagtitinda rin dito. Amen? Hallelujah. Ng mga gulay. Amen? Special. Diba? Pabili naman ng aming gulay. Amen? Pwede ko ba makita ang inyong sibuyas, kamatis? Amen? Hindi nyo po pwedeng makita. Basta bumili na kayo. Maniwala kayo sa riwa ito. For sure, aalisan ka ng mga tao ngayon. Can you say amen? Amen. Dahil ang gusto nila, may makita sila na ebidensya at patunay. Para bumili sila ng inyong mga paninda. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi sapat ang salita lang, kundi gusto nilang makita at subukan. Ang tawag ay advertisement. Amen. Balikan natin ang ating main text, Matthew chapter 5,
Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen? Sabi ay ilaw. Sino sa inyo nakadaan na o napapadaan sa Guadalupe? May mga naglalaki ang billboard doon. Tama ba? At bawat billboard ay may nakalagay na ilaw. Amen? Para saan yung ilaw? Iniilawan nila yung picture na mga nakalagay sa billboard. Bakit iniilawan? Para mas makita yung larawan, yung picture na ini-endorso o ina-advertise doon. Sabi ng Bible, ganun din sa ating binasa, Matthew chapter 5, ang mga Kristiyano ay inihalin tulad sa ilaw. Ang ilaw ay hindi naririnig. Ang ilaw ay nakikita. At tayo daw ang ilaw ng sanlibutan. Dapat makita sa atin ang mensahe na pinaparating natin sa kanila. Amen. Nung nakaraang Biyernes, may nabuksan pala kami na Children's Outreach dyan sa bandang G. de Borja. Amen. Sa tapat ng palengke, di ba may palengke dyan sa may Santa Ana. Amen. Humayo kami at merong grupo ng mga lalaking kabataan, 12 years old pababa. Nakapagbukas kami doon ng Bible study. Kasama ko si Brother RJ. Dahil sinimula namin magturo doon nung nakaraang Biyernes. At syempre, kasama sa pagtuturo ay papapakain. Amen? Kaya habang nagtuturo, amen, si Brother RJ ay naghanap ako ng bakery. At mabuti na lang ay merong malapit doon. Amen? May nakita ko malapit doon. At pagbili ko doon sa bakery, merong signage sa bakery na ang nakalagay ay walang tindang alak at sigarilyo. So na-curious ako, amen, dahil bibihira ang mga tindahan na ganon. Amen? Hallelujah. So na-curious ako, nagtanong ako. Amen? Sabi ko doon sa isang ate, ano tong nakalagay dito na signage siya? Ngayon lang ba kayo walang tinda na alak at sigarilyo? Sumagot yung nagtitinda, ay hindi po talaga kami nagtitinda ng alak at sigarilyo dahil bawal sa relihiyon namin. Kaya lang, amen mga kapatid, hindi sila born again. Amen, kabilang sila sa isa pang malaking sekta dito sa Pilipinas, pero bagamat hindi sila born again Christian, amen, humanga ako sa kanilang paninindigan. Humanga ako sa kanilang testimony. Amen, isinasapamuhay nila kung ano man yung mga ipinapangaral sa kanila. Amen, kahit malakas, amen, ang benta ng sigarilyo at alak. Tama po ba? Nagkaroon po kami ng tindahan sa Mandaluyong at kaya alam ko po na malakas ang benta ng alak at sigarilyo. Actually, yun ang mga top 1. Sabi nga nila, hindi mabubuhay ang isang sari-sari store nang walang alak at sigarilyo. Amen. Pero salamat sa Panginoon sa mga ganong tindahan. Amen. Ang tawag doon ay testimony. Sorry. Bawal sa amin ang magtinda ng alak at sigarilyo. Ina-advertise nila ang kanilang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, pangalawa, pag-usapan natin guarding our testimony. Amen? Pagbabantay sa ating patotoo. Dahil ang ating testimony ay mahalaga, dapat na ingatan at bantayan natin ang ating testimony. Ngayon, amen, bakit kailangan nating bantayan ang ating patotoo? Una, mga kapatid, because a bad testimony will hurt the church. Amen? Sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, pakinggan mo ito, ang unang titignan sa atin ay ang ating testimony. Ang unang aatagihin sa atin ay ang ating testimony. At kapag sumablay ang ating testimony, mga kapatid, damay-damay na lahat. Damay na ang church, damay ng ibang mga born again, damay pati ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kapag ang nakita sa atin ay hindi magandang patotoo, mga kapatid, sasaktan niya ng church. Isa lang ang nagkamali, pero damay ang buong church. Ay, ganyan pala ang church na yan. Amen? Ganyan siguro ang pinapangaral sa church na yan. Pero isa lang ang nagkamali. Hindi niya naman nakita ang buong church. Amen? Pero di lahat na. Dinamay na lahat. Ganyan pala. Amen? Ang maging born again. Ganyan pala sa church na yan. Amen? Alam niyo mga kapatid, bilang pastor, ako po ay nalulungkot at nasasaktan. Amen.
Kaya nga naipangaral ito ngayong gabi, kapag ako ay makakarinig ng mga kwento, galing sa inyo, syempre. Amen. Nasasabihin ng inyong mga kasama sa bahay na mga hindi mananampalataya, amen, church kayo ng church, pero ganyan ang pinapakita nyo dito sa bahay. Amen. Amen po ba? Hindi ka ba nasasaktan kapag sinasabihan ka ng ganon? Church ka ng church, pero pagdating dito sa bahay, ang init ng ulo mo. Di ba? Sabi, oo, kagagaling mo lang sa church. Then may pangangari pastor, magalit. Ang napupulaan, ang nasasaktan, amen, ang church. Amen? Hallelujah. Kaya alam nyo mga kapatid, ang testimony ay mas dapat na nakikita sa bahay. Ulitin ko, ang testimony ay mas dapat na nakikita sa bahay. Unang-una yun, mga kapatid, lalo na sa bahay. Amen? Tignan nyo, sabi ng Panginoon, Luke chapter 8, verses 34 to 39, nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita ayon sa lungsod at sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paano pinagalingan ang inalihan ng mga demonyo. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila sapagkat sila'y lubang natakot. Siya'y sumakay sa bangka at bumalik. Verse 38, subalit ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Subalit siya'y pinalis niya na sinasabi, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. At siya'y umalis na ipinahahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Ito po yung kwento ng isang lalaki, mga kapatid, na pinalaya ng ating Panginoong Jesus mula sa maraming mga demonyo na sumanib sa kanya. Pinahirapan, amen, ang lalaking ito, pero salamat sa ating Panginoon, siya'y pinagaling, siya'y pinalaya, at nang papalis ng Panginoon, gustong sumama ng lalaki. Pero hindi siya pinayagan ng Panginoon, kundi ang sabi ng Panginoon, bumalik ka sa iyong bahay. Bumalik ka sa iyong bahay. Bakit siya pinapabalik ng Panginoon sa kanilang bahay? Para makita ng mga tao at ng kanyang mga kamag-anak ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Gusto niyo sumama, Panginoon, sumama ako. Sabi ng Panginoon, hindi pwede. Mas maganda na bumalik ka sa iyong bahay, sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Sa bahay, can you say amen? Amen. Kaya sa bahay, mga kapatid, mas pinapakita o mas dapat na nakikita ang ating testimony. Alam niyo kung bakit? Dahil araw-araw natin kasama ang pamilya natin. At marami sa kanila, amen, ay hindi pa mga mananampalataya. At ang tanong, anong advertisement ang pinapakita natin sa kanila? Anong testimony ang nakikita nila sa atin? Amen? Hallelujah. Ganon din sa school at trabaho. Lalo na ngayon, mga kapatid, karamihan sa inyo, nagsisimula na, natututo na mag-imbita ng inyong mga kaklase, kaibigan, kamag-anak. Yung ating youth fellowship na puno yun, amen, hallelujah, dahil kayo ay nag-imbita ng inyong mga kaklase. Amen? So sa inyong pag-iimbita, mga kapatid, hallelujah, sa inyong paaralan, pagtapos ng youth fellowship, pagtapos ng mga gawain, ang tanong, anong advertisement ang nakikita nila sa inyo, mga kabataan? Amen? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, panghuli na sa church. Kasi yung iba, mas pinapakita nila yung kanilang mabuting testimony sa church. Abay, syempre, mga kapatid, sino ba magpapakita ng masamang testimony sa church? Amen? Amen. Pastor.
kalapate. Pag sa bahay, dragon. Mga kapatid, ang testimony ay sa labas ng church. Amen? Kaya ako itong ipinapangaral ngayong gabi ay dahil may mga mananampalataya na hindi nagiging aware o conscious sa kanilang sinasabi at ginagawa. Paminsan, nakakalimutan natin na tayo pala ay mga born again Christian na. Sorry, born again na pala ako. Amen po ba? Amen. Hindi ko po sinasabing maging perfecto tayo. Kundi ang punto dito ay mag-ingat tayo. Amen? Bakit, pastor? Dahil nga ganun talaga, pupuntiryahin talaga ang pagiging Kristiyano natin. Napansin nyo ba, mga kapatid, ang laking issue sa kanila? Amen? Sa kanila ng mga hindi mananampalataya ng pagiging born again natin? Tama po ba? Born again daw siya. Amen? Pero bakit ganun sila? Alam nyo, mga kapatid, wala pa ako narinig. Di ko alam kung may narinig ka na. Amen? Tignan mo, tignan mo. Amen? Katoliko ka pa naman, ganyan ka. May narinig ka ba kayong ganon? Pero wala pa ako narinig na ganon. Yung pinuna yung kanyang pagiging katoliko. Tama po ba? Katoliko ka pa naman, tapos ganyan ka. Parang wala pa ako naririnig na ganon. Amen? Malimit sa born again sinasabi yun. Tama ba? Born again ka pa naman, tapos ganyan ka. Ilang beses na, lampas na sa bilang ng daliri ng aking kamay, nakarinig ako ng ganon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mag-ingat at bantayan ang ating testimony dahil ang hindi magandang patotoo makakapagpasakit sa church. Ikalawa, testimony is our identity. Ang testimony ay ang ating pagkakakilanlan. Amen. Ang mga nag-aaral sa PCS, Pateros Catholic School, tama ba ang tawag sa inyo ay physicians? No, tinawag silang physicians. Kasi nakita ko ata sa damit nila, may damit kayong gano'n na physicians. Amen. Nire-represent nila ang school nila. Ano man ang gawin nila, yun ay magre-reflect sa school nila. Ang mga tao nakatira dito sa Asia, tinatawag na mga Asians. Ang mga Asians ay nire-represent ang mga bansa dito sa Asia, kung saan sila nakatira at anong kultura meron sila. Ano man ang gawin nila, yun ay magre-reflect sa bansang kinabibilangan nila. Amen. Ay oo, mga Asyano yan. Mga family-oriented yung mga yan. Alam niyo ba ang mga Asyano ay mga family-oriented? Amen. Ayaw natin paalisin yung ating mga anak kahit 50 years old. Wala nag-amen. Yun ang kultura natin dito. Pero sa ibang bansa, sa Western, pag 18 years old ka na, amen, sisipain ka na papalabas ng bahay. Magsarili ka na. Amen po ba? Amen. Amen? So ngayon mga kapatid, ganun din sa ating mga Kristiyano, ang tawag sa atin ay Christian. Tama po ba? Amen. Nakalagay ang pangalan ni Kristo. Christ. Nire-represent natin ang Panginoon. Kaya ano man ang gawin natin, magre-reflect sa Panginoon. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, kapag sumablay ang ating testimony, hindi lang ang church ang masasaktan, kundi pati ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil bitbit natin ang kanyang pangalan. Amen? Sinasabi natin Kristiyano tayo, pero mga kapatid, hindi dapat hanggang sabi lang. Kailangan natin ipakita dahil ang testimony ay pagkakakilanlan natin. Testimony is our identity. Amen? Na kapag nakikita nila tayo, masasabi nila, Kristiyano nga yan. Amen po ba? Amen. Hindi nila maintindihan kung ano tayo. Ano ba yan? Kristiyano ba yan? Buddhist? Muslim? Hindi ko maintindihan. Amen po ba? Dapat kapag nakita tayo nila, ay, oo, Christian yan. Amen po ba? Hallelujah! Ang nakikita nila sa atin na hindi tayo, kundi si Kristo na tinanggap natin sa buhay natin. Acts 11:23-26, pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Pinapatnubayan siya ng banal na Espiritu. Sundan niyo mga kapatid at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon.
Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo na naging Pablo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch at 1 taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan na sa Antioch unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So mga kapatid, amen? Sa Acts chapter 11 verse 26, dito unang sumulpot yung katagang Kristiyano. Ang mga tao sa Antioquia, tinawag na Kristiyano ang mga tao na sumusunod sa Panginoong Hesus. Bakit nila tinawag na Kristiyano? Dahil hindi lang nila naririnig ang tungkol kay Jesus, kundi nakikita din ng mga tao doon sa Jesus sa buhay ng mga mananampalataya at mga alagad. Amen. Tinawag nila, mga Kristiyano yung mga yan. Bakit? Dahil ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang sinusunod, ang kanilang sinasampalatayanan ay si Kristo. Si Jesus, kaya nilagyan nila ng pangalan, Kristiyano, Christian, Christian. Amen po ba? Nagkaroon sila ng identity, pagkakakilanlan, na Kristiyano sila dahil sa kanilang testimony. Kaya bantayan po natin ang ating testimony, mga kapatid. Ang testimony ay patunay na tayo nga ay Kristiyano. Amen, mga kapatid. Ngayong gabi, pakinggan mo ito. Tayo dapat ay mga Kristiyano, hindi lang sa nguso, kundi pati sa ating puso. Amen. Marami ngayong mga professing Christian, sinasabi nila, I am a Christian, Kristiyano ako, kaya lang ang nakakalungkot ay hindi mo makita sa kanilang buhay ang kanilang sinasabi na sila ay mga Kristiyano. Amen. Kaya ang fellowship na ito, mga kapatid, kung bakit gano'n na lang tayo, ilang beses ninyong naririnig sa akin, ang puti ay puti, ang itim ay itim. Kasi malilito ang mga tao kapag gray. Pinaghalo ang puti at itim. Ganyan din ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Pinaghalo nila ang puti at ang itim. Pinaghalo nila ang mabuti at masama. Pinaghalo nila ang dapat at hindi dapat. At hindi dapat gano'n ang Kristiyano. Meron dapat paninindigan na ang puti ay puti, ang itim, ang tama ay tama, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nakakalungkot, maraming mga tao nalilito sa kanilang pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang totoo, kapag may lumalapit sa akin at nagsasabi, Kristiyano din ako, alam niyo, mga kapatid, hindi agad ako naniniwala. Gusto ko munang makita. I want an evidence. Amen? Hindi lang dahil sinabi mo na Kristiyano ka, ay maniniwala na ako na Kristiyano ka nga. Na born again ka nga. Amen po ba? Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, testimony is our defense. Bakit natin kailangan bantayan ang ating testimony? Because our testimony is our defense. Ang ating patuto, ang ating pananggalang, amen, o pangdepensa. Ang ating testimony. Hindi maiiwasan paminsan, mga kapatid, may mga taong magagalit sa atin. Lalo na nung tayo naging born again. Sino dito may nagalit sa'yo? Bukod kay Sister Yoli, nung ikaw ay naging born again. Amen. Sa akin, nagalit din ang aking tatay noon. Nung kami ay na-born again, si mama, ako, pati yung aking bunsong kapatid. Siyempre, hindi natuwa si Papa. Amen. Sino sa inyo? Hallelujah, may nagalit sa inyo. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon, ang aking tatay pala ay umaattend na sa Mandaluyong Church. Sabi ko, kung kailan naging pastor ako, tsaka ako siya hindi nakakasabay, dumalo sa church. Pero gayon pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon na, amen, wala man ako doon, pero sumisimba siya kasama ni Mama. Amen? So ngayon, mga kapatid, balik tayo. Nung nasa kasalanan pa tayo, hindi sila nagagalit. Pero nang makakilala tayo sa Panginoon, nagagalit sila. Amen? At sa kanilang galit sa atin paminsan, pwedeng kaibigan natin, pwedeng mga kamag-anak natin, hindi maiiwasan na tayo ba ay parang sisiraan nila. Magsasalita ng kung ano-ano, napapangit ang pagkatao natin sa pandinig ng mga nakakarinig. Tama po ba? Pero alam nyo, mga kapatid, ngayong gabi, kung nangyayari yung sa'yo hanggang ngayon, pakinggan mo ito, hindi mo kailangang gumanti. Ulitin ko, hindi mo kailangang gumanti. Bakit, Pastor? Sapagkat ang iyong testimony ay sapat na. Ang iyong testimony ang didepensa sa iyo. Ang iyong testimony ang magiging patunay kung totoo ang sinasabi nila patungkol sa iyo. Hayaan mo lang silang magsalita ng kung ano-ano.
amen, ng mga masasamang salita. Dahil kung hindi naman totoo ang sinasabi nila sa iyo, mga kapatid, itong totoo, mapapagod din sila at mapapahiya lang sila. Amen? Ay, alam mo si ano, hindi yung palangit eh. Huwag ka lumapit doon. Alam mo, sama ng ugali nun. Christian daw siya. Pero kung yung nakakarinig, yung sinasabihan, salungat ang nakikita niya sa'yo, kaysa sa sinasabi ng iba tungkol sa'yo, hindi yung basta-basta maniniwala sa naririnig niya tungkol sa'yo. Dahil tandaan mga kapatid, action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Amen? Mas matimbang ang gawa kaysa sa salita. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa iyo, mga kapatid, basta isa pamuhay mo lang ang iyong mabuting patotoo, amen, mawawala ng kabuluhan ng kanilang mga sinasabing paninira, masasamang salita sa iyo. Amen? Kaya sabi ng Bible, Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Sino sa inyo may kaaway? Magdala ka ng pagkain mamaya pag-uwi. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Amen? Dahil kapag ginawa mo mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? And we call it testimony. Amen. Testimony. Kung kahit anong gawang paninira sa'yo, pag ang iganti mo, pakitaan mo ng kabutihan. Sabi ng Bible, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Ang testimony mo ang didepensa sa'yo. Amen? Sabi pa, 1 Peter 3:15-17, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo. Bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyo malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Amen. Depensahan. Amen? Testimony. Ang testimony ay depensa sa atin. Hindi ka mapapahiya, kundi sila ang mapapahiya sa kakasabi nila ng masasama laban sa iyo na hindi naman totoo. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, malinaw po ba kung bakit mahalaga ang ating testimony? Siningit ko ang pangangaral na ito para tayo ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa testimony. Amen? Kagabi, hallelujah, nag-uusap kami, may kabataan dito sa church, nag-post, amen, hallelujah, ang ating LGU sa Pateros, nung mga nakaraan, wala daw pasok, amen, at itong kabataan ito, tuwang-tuwa, nag-comment doon sa page, sabi niya, thank you po, makakapag-grow garden na ako. Yung laro, amen, mga kapatid, sabi tuloy ng kanyang tita, amen, hindi na kailangan mag-comment. Lalo na, mga kapatid, sa social media. Amen? Hallelujah. Kamusta? Kamusta ka sa social media? Anong mga pinopost mo? Anong pagkakilala sa inyong mga tao? Kristiyano? Pero ang mga share post, puro kalokohan. Anong ina-advertise mo? Amen? Ini-invite ako nito sa church. Makapost siya puro. Kasama ba ako dito? Baka pag magkasama kami, pares na kaming maloko. Amen po ba? Amen. Testimony. Mangangaral tayo, mag-imbita tayo, pero ipakita mo ang iyong testimony. Mas maniniwala sila sa iyong buhay kaysa sa naririnig nila sa iyo lang. Amen? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, pastor, paano ba natin mas maiingatan, mas mababantayan, mas mapapangalagaan ang ating testimony? Dahil tao lang tayo, pastor. Amen po ba? Nagkakamali. Magandang tanong yan, kapatid. Ang sagot, ngayong gabi, pastor, paano ko bang maiingatan, mababantayan pa ang aking patotoo, ang aking testimony? Ang sagot, mga kapatid, amen, hallelujah, ay dapat lagi tayong puspos ng banal na Espiritu.
Pag sinabing puspos ng banal na espiritu, puno ng espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang nasa iyo ay espiritu ng Diyos. Hindi espiritu ng sanlibutan. Hindi espiritu ng kaaway. Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Sabi ay bunga. Ang bunga ay nakikita. Anong puno ito? Puno ng mangga. Paano mo nasabi? Dahil ang bunga ay mangga. Tama po ba? Amen. Nakita. May testimony ang puno na yon dahil nakita sa kanya ang kanyang bunga. Amen. Kristiyano siya. Paano mo nasabi? Dahil nakikita sa kanya ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Amen. Kristiyano siya. Pero magagalitin. May magagalitin ba dyan? Talikod mo nga, baka may magagalitin. Amen? Lalo na, binanggit ni Nanay Macaria, pagpipigil sa sarili. Kaya pag sa bahay mga kapatid, hallelujah, panatilihin lang natin ang ating low pitch. Huwag laging pasigaw. Abot mo nga kaldero! Hindi po ako bingi. Sabihin mo, iabot mo yung kaldero. Abot mo yung kaldero. Laging high pitch. Wag! Amen? Kaya akala ng mga kapitbahay, tignan yung mga Kristyano na yan, nagsisigawan lagi sa bahay. Amen po ba? Amen? Hallelujah! Kung gusto natin maingatan natin testimony, dapat ay puspos o puno tayo ng Espiritu ng Diyos. Pero kapag puno ka ng mga bagay, amen, sa sanlibutan, ang iyong magiging testimony ay pang sanlibutan. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, narito ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Tingnan mo yan, kahit may problema, may kagalakan pa rin siya sa kanyang puso. Bunga, nakikita, testimony. Amen. Pero tingin ko kung ako'y nasa kalagayan niya, baka sumuko na ako. Pero grabe, may problema na ito ha. Umaawit pa. Humingiti pa. Nakuha pa ako imbitahan. Sama na nga ako. O, di ba? Hindi yung pag nakita ka na, layo tayo dyan. Baka isama tayo sa pagbibigtingan. Amen. Pangatlo, panghuli ngayong gabi, blessings brought by godly testimony. Ang mga pagpapala na dala-dala ng mabuti o makadiyos na patotoo. Una mga kapatid, na blessing nito, mas madali nating madadala ang mga tao sa Panginoon. Tama po ba? Yes. Amen? Sinong gusto yon? Madala natin ang mga tao papalapit sa Panginoon. Lalo na ang mga kasama mo sa bahay. Amen? Amen? Ang isa sa susi, bukod sa panalangin at pagbabahagi sa kanila ay ang ating testimony. Matthew 5:16, ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang sabi mga kapatid, upang makita nila. Hindi ka pa nagsasalita. Pero dahil sa nakita nila ang iyong buhay, ang iyong mga gawa, sila na mismo ang magpupuri sa Diyos na nasa langit. Nakita pa lang nila. Wala ka pang sinasabi. Dahil nakita nila ang iyong mga mabubuting gawa, sila na mismo mapapatingin sa Diyos. Gusto nilang purihin ang Panginoon. Ang Diyos ng tao ito, gusto ko rin maging Diyos. Ang Panginoon ng tao ito, gusto ko rin maging Panginoon. Ang dinadaluhan ng tao ito, gusto ko na rin daluhan. Amen po ba? Hallelujah! Kaya ngayong gabi mga kapatid, mas madali nating madadala ang mga tao sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mabuting patotoo. Ikalawa, mga kapatid, madadaig natin ang dyablo sa pamamagitan ng ating testimony.
Revelation 12:11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Alam niyo mga kapatid, ang dyablo kasi ay mang-aakusa. Inaakusahan tayo ng dyablo sa harapan ng Diyos. O, tignan mo yung isang Kristiyano doon sa Pateros. Tignan mo yung kanyang ginagawa. Yun ang isa sa mga trabaho ng dyablo. Sinusumbong niya tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Amen? Pero kung mabuti ang testimony na pinapakita natin at isinasapamuhay natin ang kalooban at katwiran ng Diyos, mga kapatid, madadaig natin ang dyablo, sabi ng Bible. Kahit anong pagsusumbong ang gawin niya sa Diyos, pero kung tama at mabuti ang ating patotoo, siya ang madadaig, siya ang matatalo ang ating kaaway. Kaya ang ating testimony, mga kapatid, makapangyarihan. Bakit? Pati ang dyablo, talo ng ating testimony. Amen? Kung kahit anong pagsusumbong niya, sabi ng Diyos, oh, tignan mo nga, mali-mali yung sinusumbong mo sa akin, Satanas. Tignan mo yung aking anak. Kapag Sunday, kapag Thursday, nasa church. Anong sinasabi mong busy siya? Amen? Diba? Hindi lang yung mga tao, pati ang dyablo napapahiya sa kanyang mga sinusumbong sa Diyos. Kasi, amen, makapangyarihan ang ating testimony. Magtatapos ako sa dalawang kwento. Una, amen, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Carl Geary. Siya ay namatay dahil sa atake sa puso ilang linggo bago ang eleksyon. Siya ay kumakandidatong mayor sa isang maliit na estado sa Tennessee, sa Amerika. Pero laking gulat ng kalaban niya sa pagka-mayor dahil kahit patay na siya, si Carl Geary ay siya pa rin ang nanalo sa botohan. Sabi na kanyang misis na si Susan Geary, hindi ako nagulat sa resulta. At hindi nakakapagtaka kung bakit nanalo pa rin ang mister ko. Noong namatay siya, ay ang daming tawag na dumadating na pinapaabot ang kanilang pakikiramay. At nagsasabi na iboboto pa rin daw nila ang kanyang mister. Condolence po sa darating na botohan, siya pa rin ang aking iboboto. Pero mo patay na, binoboto pa rin nila. Sabi doon sa kwento, Geary was known for telling the truth and served on the city council. Kilala daw si Carl Geary sa pagsasabi ng totoo at naglingkod ng may katapatan sa konseho ng kanilang lungsod. Ganon ang nagagawa ng testimony. Amen. Ikalawa, mga kapatid, yung manufacturer ng sasakyan ng Toyota. Sino po sa inyo nakakaalam ng Toyota? Noong 2009 hanggang 2011, amen, ay naharap pala sila sa pinakamatinding krisis ng kumpanya at yun ay dahil sa hindi magandang klase ng sasakyan na nilabas nila. Hindi ko na lang nahanap, amen, kung ano yung sasakyan. Hindi ko alam kung yung Toyota Corolla ba, amen, pero hindi ako sigurado. Yung sasakyan daw ang problema ay biglang aandar ng mabilis kahit hindi tinatapakan o dinidiinan yung acceleration. Kaya ang resulta ay maraming aksidente itong mga taon na ito. Amen? Kaya gumawa ng hakbang ang Toyota at ang ginawa nila ay binawi o pinabalik nila ang mga sasakyan na yon para suriin at ayusin. Lahat ng mga naipagbenta nila mga sasakyan, yung particular na sasakyan na yon, binawi nila ulit, kinuha ulit, pinabalik ng Toyota. Nagpatawag sila ng recall. Amen? At ang sabi pa, dun sa ating nabasa, ay binayaran din nila yung mga bumili na sasakyan na yon na may problema. At noong 2010, sabi doon yung recall expenses amounted to $1.1 billion with a global sales loss of $800 million. Amen? Doon daw sa ginawang pagpapabalik ng Toyota, binalik na nga yung sasakyan, binawi na nila, nagbayad pa sila, at ang nalugi sa kanila, ang nawala sa kanilang pera, ay halos umabot ng $800 million. Mga kapatid, dolyares ang usapin. Pinabalik nila lahat, dolyares. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ginawa pa rin ng Toyota, bawiin natin lahat. Alam niyo kung bakit nila ginawa yon? Para ayusin, amen, at linisin ang kanilang pangalan. Pangalan ng Toyota ang nakasalalay. Reputasyon ng kumpanya ang nakatayak.
Kung hindi nila gagawin yon, naniniwala silang mas lalong malaking halaga ng pera ang mawawala sa kanila. Dahil baka dumating ang araw na hindi na maniniwala sa kanilang mga tao, at dahil hindi na naniniwala, hindi na sila bibili ng sasakyan sa Toyota. Pero kinuha nila, ayusin natin, amen, ipagawa natin ulit itong sasakyan ito, mag-rebranding, mag-remodel ulit tayo, tapos ibenta natin ulit. Kailangan, amen, quality ang ating ibenta sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, dahil sa ginawa nilang hakbang, handa silang gumastos ng malaki, malinis lang ang pangalan nila. Anong resulta? Hanggang ngayon, nandyan ang Toyota. Hanggang ngayon, nagpo-produce sila ng mga sasakyan. Dahil hanggang ngayon, may bumibili sa kanila. May naniniwala sa kanila. Bakit? Dahil napabuti nila o naayos nila ang kanilang testimony sa harapan ng mga tao. Hindi nila hinayaan na masira ng tuluyan ang kanilang patotoo. Kaya panghuling talata ngayong gabi, Proverbs 22:1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Testimony. Amen. Gusto mo nga maakay ang iyong mga mahal sa buhay papunta dito sa church? Testimony. Guard your testimony. Gusto mong madagdagan pa tayo dito sa church? Guard your testimony. Gusto mong madali ang iyong pag-iimbita, pag-aakay ng mga tao sa labas? Guard your testimony. Amen? At pagpapalain ng Panginoon ang iyong mabuting patotoo. Ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, let us guard our testimony. Purihin, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsipong lahat. Thank you Lord, hallelujah. Ako po ay mananawagan muna para po sa ating bisita. Ngayong gabi, hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, kailangan mo siya, sapagkat ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay makasalanan na sa Romans chapter 3 verse 10, Romans chapter 3 verse 23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Sa halip na tayo magbayad ng ating mga kasalanan, naparito ang Diyos, nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Siya ang nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya ipinako sa krus, namatay, amen, para tubusin ang ating mga kasalanan. Ginawa yun ng Panginoon sapagkat minamahal ka niya, kapatid. Ang kailangan mo na lang gawin ngayong gabi, amen, lumapit sa ating Panginoon. Pagsisihan ng iyong mga kasalanan, humingi ng tawad, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Hindi kami nag-aalok ng panibagong relihiyon. Ang inaalok namin ay isang Diyos na buhay at ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. Siya ang magkakapagligtas sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pwede ko ba makita ang iyong kamay? Ngayong gabi, hindi po namin naisiyain ang sino man habang nakayuko ang bawat isa sa ating pong mga first time. Pwede ko po bang makita ang iyong kamay? Nais mong tanggapin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat sister. Maraming salamat brother. Amen. Pwede po ba natin silang samahan dito sa harapan? Ipanalangin natin sa ating Panginoon na yan ang ating ginagawa dito sa church. Yan ang pinakamagandang senaryo ngayong gabi. Ang mga tao tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayong gabi, habang ang bawat isa po'y nakayuko. Amen. Let us check our testimony ngayong gabi. Kamusta tayo, kapatid ko sa ating Panginoon? Anong nakikita ng mga tao? Amen? Hallelujah! Mga tao sa ating bahay, mga tao sa school, mga tao sa trabaho, mga kapitbahay natin, anong nakikita nila sa atin? Kapanipaniwala ba yung ating pagiging born again sa kanilang paningin? Hallelujah! Mga kapatid, mas makukumbinsi sila, hindi ng ating mga salita lang, kundi sa kanilang mga nakikita sa ating buhay. Ganon kahalaga ang testimony. Lumapit tayo sa ating Panginoon, tulungan tayo ng ating Panginoon, paano pa nating mapapangalagaan, maiingatan, mababantayan ang ating mga testimony, sapagkat ang ating testimony ay mahalagang sandata natin, amen, sa ating pagiging Kristiyano, pagsunod sa ating Panginoon. Binubuksan po natin ang ating altarang habang tayo po yung maawit, banal mong tahanan. Hallelujah! Ngayong gabi,
Pinubuksan po natin ang ating altar. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tulong, Panginoon. Tulungan mo ako, O Diyos. Paminsan, Panginoon, ako'y nagkukulang, Panginoon. Paminsan, O Diyos, hindi ko napipigilan ang aking sarili. Panginoon, tulungan mo ko magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo sa aking buhay. Ang makita nila, Panginoon, ay Ikaw, Panginoong Isus. Ang makita nila ay ang ginawa mong pagbabago sa aking buhay. Ang makita nila, Panginoon, ay mabutit mga Diyos na patotoo, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang aking testimony ay maging daan, maging paraan mo, Panginoon, na kahit hindi ako magsalita, lalo na, O Diyos, sa loob ng aming tahanan, yung aking mga kamag-anak, yung aking mga mahal sa buhay, Panginoon, makasama namin sila dito sa church, sa pamamagitan, O Diyos, ng aking testimony. Hallelujah! Glory, glory, glorify your name. Magsitayong lahat, sabay-sabay nating awitin na ang puso ko'y tinutulog. Hayaan mo na ang iyong buhay maging banal na tahanan ng Diyos. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Haluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kaisan pa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon ngayong gabi. Lord, we give you glory, we give you praise. Salamat, O Diyos, sa mga salibano na nahiyagan ng pangaral. Ngayong gabi, ikaw ang aming itinataas, dinadakila. Sambahin ang banal mong pangalan, Panginoong Hesus, ang aming buhay. Maging banal mong tahanan, O Diyos. Magkaroon kami, O Diyos, ng mabuting patotoo sa harapan ng mga tao, O Diyos, na nakapaligid sa amin, Lord God. Help us, O Diyos, to guard our testimony, Panginoon. Salamat, O Diyos, tinuturuan, tinutuwid at tinuhubog mo kami, Panginoong Diyos. Salamat sa mga salita mo na aming tinanggap ngayong gabi, Panginoong Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito. Lalabas kami, O Diyos, sa lugar na ito. Muli, O Diyos,
Binago mo ang aming puso, Panginoong Diyos. Inayos mo pang isipan. Hallelujah. Ang aming patotoo, Diyos, ay magliwanag pa, Panginoon. Tunay na maging ilaw kami, O Diyos, ng sanlibutan ito, partikular dito sa lugar ng Pateros, O Diyos. Marami pang mga tao, Panginoong Diyos, ang dadalhin mo sa church na ito, Panginoon. At kami ang gagamitin mong instrumento para madala at maakay sila papunta dito sa church. Bantayan lang namin at ingatan namin, O Diyos, ang aming patotoo. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Idago mo po kami, O Diyos, sa araw ng linggo at ikaw patuloy ang mataas maluwalhati sa aming buhay. Pagpalain mo patuloy ang iyong mga anak, O Diyos, ang patuloy na provision mo maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin. Nagpapasalamat po kami sa dalawa, Panginoong Diyos, na tao, Panginoon, na tumanggap sa iyo, sumunod sa panalangin. Ibalik mo po sila sa susunod na gawain. Patuloy kang magpakilala sa kanila. Make yourself, Lord Jesus, real to them, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.